Papa Rods, hindi ko alam kung makakarating ba sa iyo itong problema ko, itong kwento ko, at mabigyan mo naman ng panahon para mabasa at matampok sa iyong programang radyo nobela. Ipinasuyo ko lang kasi ito sa pamangkin ko na madalas makinig ng inyong programa. Pasensya na, Papa Rods. At medyo magulo itong sulat kamay ko, ha? Hindi naman kasi ako marunong mag-computer. At ayaw kong iuton sa pamangkin ko ang computer dahil nahihiya na rin naman ako ikwento sa kanya ang personal na buhay ko na personal buhay mag-asawa. Sa totoo lang, Papa Rods, ilang araw at ilang gabi ko rin siyang kinukumbinsi o kinukumbinsi ang misis ko na ibahagi sa iyo ang sensitibong istoryang ito. Kaya sana, Papa Rods, please, itago mo na lang ako sa pangalang Greg at Jaja naman ang aking asawa. Papa Rods, tubong probinsya po kami at laki sa mahirap na pamilya. Magkapit-bahay kami at ikinabubuhay ng aming mga magulang ay ang paggawa ng mga balisong at pagbebenta sa palengke ng kapeng barako. Matalik na magkaibigan ang aming ama ni Jaja. Kaya naman, di makakapagtakang naging malapit na rin kami sa isa't isa. Kahit mahirap ang buhay namin sa probinsya, nagsusumikap ang aming mga magulang para makapag-aral kami. Pero Papa Rods, minsan talaga may mga bagay na hindi natin inaasahan at akalaing mangyayari. O Jaja, kanina ka pa ba dito sa bukid? Hindi naman. Bakit ba dito ka pa nagyaya? Pwede naman dun na lang tayo sa lugar natin mag-usap. Mas mainam na dito. Walang makakadinig ng pag-uusap natin. Ano naman yung pag-uusapan natin at kailangang isikreto? Maupo ka na muna dito sa tabi ko. Dito tayo sa ilalim ng puno para malilim. O siya, usog ka ng bahagya. Medyo mabasa yung damo eh. O ayan, upo na. Oh, ano ba yun? Mahal mo ba talaga ako, Greg? Ano ba yan, Jaja? Naapektuhan ka na yata ng mga nababasa mo sa comics eh. Wala namang masama sa tanong ko ah. Alam mo namang di ako komportable sa ganyang mga tanong. Hawakan mo nga ng mahigpit ang kamay ko. Ano ba naman yan? Sige na. Hey, o siya, akin na yung kamay mo. O ano pang hiling mo? Hawak-hawak ko na yung kamay mo. Sabihin mo namang mahal mo ko. Ano bang drama to, Jaja? May ginagaya ka bang eksena? Kasi ako mahal kita. Sinabi ko bang hindi? Ako rin naman eh. Mahal kita. Uy, tumutulo na yung luha mo. Tahan na nga, Jaja. Ano ka ba? Gusto mo ba akong mapangasawa? Hala, naloko na. Ano ba yung pumasok sa utak mo at ganyan ang mga tanong mo sa akin? Ako, handa akong magpakasal sa iyo eh. Jaja naman. 18 ka pa lang at 19 pa lang ako. Mag-aasawa na agad ang iniisip mo. Magkakaanak na kasi yata tayo. Ha? Ano ka mo? Mukhang buntis ako, Greg. Paano naman yun mangyayari? Nagtaka ka pa, ginalaw mo ako sa kamalig. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung paano natin ginawa yon? Ang ibig kong sabihin, paano ka nakasiguro na buntis ka nga? May 1 buwan na akong hindi dinadatnan, Greg. Nako,
Paano to? Kaya nga pakasal na tayo. Hindi naman ganun kadali yun, Jaja. Niisip ko nga rin si Nanang at Tatang eh. Di ako na mayayari tayo nito. Tayo pa naman ang inaasahan nila na makakatulong sa kanila. Huwag muna natin sabihin sa kanila. Mag-iisip muna ako ng paraan. Anong paraan? Wala naman ako magagawa kundi ituloy ito. Oo nga, pero wag muna ngayon. Hayaan mo na muna ako makabuelo. Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Yun ang sabihin mo kina Nanang at Tatang ko. Basta, gagawa ako ng paraan. Sa ngayon, manahimik na muna tayo. Tara na, baka hinahanap na tayo sa bahay. Basta, Jaja, huwag ka munang magsasalita ha. Hintayin mo ako magsabi. Huwag mo akong iiwanan na tatakbuhan ha. Ito naman hindi ko gagawin yun. Mangako ka. Oo na, nangangako na ako sa'yo. Sumpa man. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din naman kita. Tara na. Dahan-dahan lang sa pagkilos ha, yung tiyan mo. Mas kailangan mo lalo ngayong mag-ingat. Mapapasana all na lang talaga, Papa Rods. Dahil nga, mahal namin ang isa't isa. Pero hindi maiwasan ang katotohanan na iyon ang naging bunga ng kapusukan namin ni Jaja. Sa murang edad naming dalawa, ay magiging magulang kami nang wala sa oras. Mahirap ang sitwasyon naming dalawa dahil una, wala kaming kakayahan para bumuhay ng isang pamilya. At pangalawa, kahit na magkakilala ang mga magulang namin, di naman nila alam na magnobyo at magnobya kami ni Jaja. Ilang linggo ang dumaan, Papa Rods. Sinimulan ko magparamdam sa aking mga magulang tungkol sa usaping sakaling makabuntis ako. Ano ang gagawin nila sa akin? Papa Rods, hindi ko nagustuhan ang sagot sa akin ng itay. Dahil ang sabi niya sa oras na nakabuntis ako ng babaeng tulad din naming mahirap pa sa daga, ay itatakwil ako ng aking pamilya. Dahil di na niya kami kayang buhayin pa. Noong narinig ko iyon sa aking tatay o sa aking itay, Papa Rods, bigla akong nanlumo at kinabahan. Alam ko na kasi na di nila matatanggap ang nangyari sa amin ni Jaja. At dala na rin ng takot, pagiging bata at kapusukan, gumawa naman ako ng isang desisyon kasama si Jaja. Jaja! 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 Sumilip ka sa bintana! Greg? Shhh! Hinaan mo ang boses mo! Ano? Nakahanda na ba mga gamit mo? Oo, kahapon pa. Wali ka na. Teka lang. Kakaidlip lang ni Nanang at Tatang eh. Halika na. Diyan ka na lang dumaan sa bintana nyo. Aalalayan na lang kita. Ha? Anong ha? Kapag sa may trangkahan ka dumaan, baka magising pa sila. Akin na muna yung mga gamit mo. Ihagis mo sa akin dito sa labas. Sasaluhin ko. Greg, sigurado ka ba? Wala nang ibang paraan. Ganon din naman. Palalayasin din naman nila tayo kapag nalaman nila yung tungkol sa atin. Pero... Jaja, wala nang panahon para ngayon pa tayo magdiskusyon. Ano ka ba? O siya, sige. Teka. O akin na yung mga gamit mo. Sandali lang. O ito, saluhin mo ha. Akin na, bilisan mo. O ito. Ito pa. Akin na.
O tara na! Tumalon ka! Dahan-dahan! Aalalayan kita! Baka hindi mo ako masalo. Masasalo kita! Teka. Oh, ito. Itong bangko. Aalalayan kita, dali. Dito ka tumungtong ha. Halika na. Akin na yung kamay mo. Oh, humakbang ka dyan. Dahan-dahan ha. Ay! Huwag ka namang maingay. Baka magising sila. Oo na. Alalayan mo kasi ako mabuti eh. Oh, ayan. Tara na. Bisa mo namang kumilos. Saan naman tayo pupunta ngayon? Halika na muna. Ang mahalaga, makalayo muna tayo dito. Bilisan mo. Teka. Dito tayo banda maglakad. Ano bang balak mo, Greg? May kakilala ako sa Maynila. Yung suki ni tatay sa Balisong. Tinawagan ko na siya kahapon. At nakiusap ako na kung pwede doon muna ako mamasukan sa kanila. At paano ako? Ipinakiusap ko na lang sa kanya na doon ka na rin muna tumuloy. Hindi ako matatanggihan noon dahil may utang na loob sa amin yun ni tatay. Dahil nung naaksidente siya, kami ang umasikaso sa kanya. Wala tayong perang papuntang Maynila. Meron ako dito. Mali nga itong ginawa ko kasi pinakialaman ko yung pitaka ni nanay. Pero nagtira naman ako ng para sa kanila. Sapat na to para makarating tayo na Maynila. Bilisan na natin para umabot tayo sa biyahe ng bus. Natatakot ako, Greg. Ako rin naman natatakot. Pero nandito na tayo eh. Pangatawanan na natin to. Tumakas kami at tumakbo ng malayong-malayo sa aming mga pamilya na hindi ko nga alam bakit yon ang pumasok sa utak ko noong mga panahong iyon. Dahil nga rin siguro sa takot at kapusukan, dala na rin ng aming murang edad. Naisip ko rin noong mga panahong iyon na di ko kakayanin ang pakiramdam na ipagtabuyan naman ng aming mga magulang. Naisip ko na rin na ikumbinsihin na lang si Jaja na sumama sa akin at dahil nga sa mahal niya talaga ako at may laman na rin ang tiyan ni Jaja. Di siya nagdalawang isip na pumayag sa kagustuhan ko. Sugal ang ginawa naming iyon ni Jaja, Papa Rods. Naglakas loob kaming dalawa na talagang dalawa lang kami at di namin kapwa alam kung hanggang saan ang itatagal namin sa desisyong ginawa naming yon. Buti na lang at dahil may malalapitan kami sa Maynila ay handa na rin naman kaming tulungan dahil sa isang utang na loob sa aming pamilya, kaya di rin niya ako matanggihan. Paparon sa ganitong pagkakataon, lahat ng mali ay nagiging tama sa pananaw ng isang taong litong-lito, at ang isip ay puno ng takot. Marami siguro ang magsasabi na hindi wasto, hindi tama, hindi nararapat ang aming desisyon na iyon. Pero Papa Rods, nangyari na. At bumiyahe na nga kami pababa ng Maynila. Hindi naman kami nahirapang hanapin ang lugar na tutuluyan namin dahil may isang beses na rin akong nakarating doon sa tuwing nagrarasyon kami ng Balisong
ng aking itay. May edad na ang mag-asawang tutuluyan namin. Kapwa sila nasa 40 na, pero may kaya talaga sila sa buhay. May isa silang anak na nasa ibang bansa, na rin dahil may sarili na rin itong pamilya. Kaya silang dalawa na lang mag-asawa ang aming naabutan sa kanilang bahay. Bagay na mas mainam ng sitwasyon namin dahil magsisilbi kami ni Jaja na kasama nila sa kanilang bahay. Nanilbihan ako bilang boy sa tindahan nila, samantalang si Jaja naman ay namasukan bilang kasambahay. Papa Rons, kahit na walang kasiguruduhan kung ano ang itatakbo namin ang buhay namin ni Jaja sa pagluwas namin sa Maynila, hinayaan na lang namin ang panahon ng tadhana ang gumabay sa amin. Ang nasa isip ko na lang noong mga panahong iyon, Papa Rods, papatunayan ko na kaya namin. Papatunayan ko na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Oo, hindi madali, hindi simple, pero pipilitin at pagsisikapan namin. Wala na rin naman kasi kaming pagpipilian pa, kundi harapin ang posibleng maging bunga ng aming mga ginawa. Kamusta kayo dito ni Jaja, Greg? Nako sir, ayos na ayos po. Salamat po ng marami. Sana po wag na makakarating kina tatay na dito kami nanunuluyan. Kung maaari lang po sana. Hanggang kailan mo naman balak itago to sa inyo? Hanggang sa kaya ko na pong humarap sa kanila at may pagmamalaki na po ako kahit nakakarampot pagbalik ko sa probinsya. Mag-iisang buwan na kayo dito. Panigurado nag-aalala na sa inyo mga pamilya niyo sa Batangas. Sumulat po ako sa kanila nung nakaraan. Hindi ko lang po alam kung nakarating sa kanila. Bukas babiyahe uli ako papunta doon para kumuha ng paninda. Huwag kang mag-alala, kuumustahin ko sila para sa'yo. Sir Rolly, yun po sanang pakiusap ko na huwag niyo na po sanang ipaalam sa kanila na dito kami tumutuloy ni Jaja. Akong bahala. Kayo kasi mga kabataan, hindi ko malaman sa inyo kung ano pumapasok sa utak ninyo at padalos-dalos kayo sa desisyon nyo. Pero Greg hindi ibig sabihin ito kinukonsinti ko na kayo ni Jaja. Naisip ko lang din na may mas magandang bukas na pwede naghihintay sa inyo dito sa Maynila kumpara pag nasa probinsya kayo. Kaya nga po sir, nagpapasalamat po ako sa inyo ng sobra. Kung bakit naman kasi hindi ka nakapagpigil Ay, kayo po pala ma'am. Ang gandang bata siguro ng magiging anak ninyo ni Jaja, no? Dahil magagandang mukha ninyo Kung hindi nga lang sana laking probinsya tong dalawa at di nasunog sa araw pwedeng itapat sa mga lumalabas sa TV ng mga artista. O baka naman lumaki ang ulo niyan. Siya nga pala Greg, sabihan mo yang si Jaja na huwag masyadong magkikikilos. Hindi ko naman siya inuobligang magtrabaho dito sa bahay. Mamaya niyan mapano pa siya pati yung batang nasa tiyan niya. Nahihiya po kasi siya sa inyo. Saka sanay din po kasi siyang nagtatrabaho kaya di po mapakali kapag walang ginagawa. Excuse me po, ma'am, sir. Nagtimpla po ako ng kape. Magkape po muna kayo. Okay ta mo na? Halika nga rito, Jaja. Maupo ka. Sinasabi ko dito kay Greg na huwag kang masyadong magpapakapagod. Huwag mo kalilimutan na buntis ka. Kaya ko naman po. Isa pa, para sulit naman po yung pinapasweldo nyo sa amin ni Greg. Naku Iha, kung tutusin, kulang pa ngang naiaabot namin sa inyo
kumpara sa tulong na naibigay sa amin ni Greg at ang tatay niya noong na-aksidente ako sa Batangas. Abay, kung hindi ako natulungan baka nasirang Rolly na ako ngayon. Kahit sino naman po sigurong makakita sa inyo nun, gagawin yun, sir. Jaja, ano yung nasa binti mo? Ho? May dugo! Jaja, dugo nga! Ay, naku Rolly! Dalhin niyo na sa ospital si Jaja! Baka kumapano na yan! Halika, Greg! Buhatin mo si Jaja! Tara, bilisan mo! Jaja, ano ba to? Sige na, bilisan niyo na! Jaja! Ako naman Jaja! to! Isakay mo na sa kotse, dali! Greg, ang anak natin! Isinugod namin sa ospital si Jaja. Ligtas naman siya. Pero ilang araw din siyang namalagi ron, Papa Rons. Ang hinihintay namin, anak ay nawala. Nakunan si Jaja. Mahinaw pa raw ang kapit ng bata, kaya siya dinugo at tuluyang nawala sa amin ang aming hinihintay na anghel. Di ko maipaliwanag, Papa Rons, ang nararamdaman ko. Yung tipong mahirap ang kalooban ko noong mga panahon at tagpong yun. Di ko alam kung sinong sisisihin. Sarili ko ba dahil sa nangyari sa amin? Dahil baka kung di kami umalis sa probinsya ay mas nalagaan siya? At baka di nangyari ang nangyari. Kitang-kita ko kay Jaja ang lungkot, Papa Rons. Ilang araw rin siyang tumigil sa pag-iyak dahil sa pagkawala ng sana'y una naming anak. Pumasok rin sa isip ko na karma ba yun dahil sa kasuwailan namin bilang mga anak? Kaya ipinaramdam agad sa amin kung paano mawalan ng isang supling. Di naging madali, Papa Ron, sa aming pinagdaanan ni Jaja. Di naging madali ang mga sumunod na araw sa buhay namin, pero kailangan naming lumaban. Alang-alang sa aming dalawa ni Jaja. Papa Ron, gusto kong patunayan sa sarili ko na may kakayanan ako at kaya kong ituwid ang mga pagkakamaling nagawa ko. Isa pa, Papa Ron, sa iyo kong pagsisihan ni Jaja kung bakit pumayag siyang sumama sa akin. Lumipas ang buwan, taon, edad lang namin ni Jaja ang nadadagdagan. Pero hindi ang aming mga ipon. Nakakapagsalita na rin si Jaja sa akin na mahirap ang aming buhay. Alam ko, Papa Rons, na maraming gusto si Jaja na hindi niya makuha dahil na rin sa aming sitwasyon. Oo nga, at di dapat. Pero tao rin kami na kung minsan ay naghahangad ng mga material na bagay. Pero alam namin na mahirap iyong makuha dahil una, salat kami sa kaalaman dahil high school lang ang tinapos namin. At pangalawa, hindi naman kalakihan ang sweldong nakukuha namin. Pero Papa Rons, wala naman kaming karapatang umangal dahil kung may utang na loob sa akin si Sir Rolly, nagkautang na loob na rin kami ni Jaja. Nagkautang na loob na rin kami dahil sa pagpapatuloy namin o pagpapatuloy nila sa amin ni Ma'am Martha. Dahil sa utang na loob na iyon, Papa Rons, at ang mga pangarap sa buhay, may mga pangyayaring kahit na hinahangad ay di mo akalaing mangyayari.
Greg! Bakit po, ma'am? Umalis na ba ang sir mo? Opo, Si Jaja, namalengke po tsaka magbabayad po raw siya ng kuryente at tubig. sumunod ka nga sa kwarto at may ipapabuhat lang ako sa iyo sandali. Sige po. Oh, anong tinatayo-tayo mo riyan sa labas? Nandito sa loob ng kwarto yung ipapabuhat ko sa iyo. Pumasok ka dito. Sige po, ma'am. Isara mo yung pinto. Ho? Isara mo yung pinto dahil nasa likod niyan yung ipapabuhat ko sa iyo. Nasaan po yung papabuhat niyo, ma'am? Pabitbit yung kaw na yan, no? Yan, yung nasa pinto. Pakilagay mo nga dito sa gilid ng mesa. Sige po. Yan po, ma'am. Meron pa po ba kayong ipapabuhat? Kumusta kayo ni Jaja? Ha? Maayos naman po, ma'am. Narinig ko nung nakaraan, nag-uusap kayo. Ang dami palang gusto ng asawa mo na hindi mo na ibibigay sa kanya, no? Ano ho? Hindi ko sinasadyang marinig yun. Napadaan lang ako kaya narinig ko. Opo. Pero hanggang kwentuhan lang naman po yung kaya namin gawin, ma'am. Dahil malabo naman pong mabili namin yung mga pinag-uusapan namin. Bakit naman naging malabo? Wala naman ho kaming pera. Yung naiipon po namin para po kasi yun sana sa pinaplano naming pagpapakasal. Talaga? Plano niyo magpakasal? Opo sana. Sigurado ka na ba dyan kay Jaja? Ano pong ibig yung sabihin, ma'am? Sigurado ka bang nasa palengke ang gusto mong mapangasawa para mamili? O siya ang nagbebenta at kasalukuyang pinapakyaw? Ay, nako. Pasensya naman pero hindi ko po kayo naiintindihan. Kung ikaw, Greg, bulag at manhid sa mga nangyayari, ako hindi tanga sa mga nakikita ko. Pasensya na ho, ma'am, pero naguguluhan po ako. May nangyayari kay Rolly at kay Jaja. Ho? Anong ho? Yun ang totoo. Hindi ho yan magagawa sa akin ni Jaja, ma'am. Tanga, ginagawa na nga niya kapalit ang perang binibigay ng mahilig kong asawa. Alam niyo na pala na ganun. Bakit di niyo awatin ang asawa niyo para matigil na yung kalokohang ginagawa nila? Para ano? Sigurado namang hindi aamin ang damuhong yon, ano? Tsaka isa pa, para wala kaming sumbatan kung sakaling ako naman ang gumawa ng kalokohan. Mamaya po kakausapin ko si Sir para tanungin kung totoo. Tanga ka talaga, no? Tingin mo kaya aamin sa'yo yon? Gusto mong makaipon, diba? Opo, ma'am. Greg, pangit ba ako? Mukha ba akong 40 sa paningin mo? Kung ano ang kayang gawin ni Jaja, Greg, baka malagpasan ko pa siya. Mas marami akong alam at karanasan kumpara dyan sa Jaja mo. Ma'am, mali ho to. Mali kung may makakaalam. Gusto mo patunayan ko sa iyo ngayon na mas marami akong kayang gawin? Na hindi lang ako basta nakahiga. Tulad mo, kaya ko ring magtrabaho. Ma'am, teka lang po. Ma'am, tingnan natin kung tatawagin mo pa rin ako ma'am pagkatapos ng gagawin ko sa iyo. Ilak mo yung pinto. Ma'am, lalabas na ho ako. Ang ate mo? Ako mag-alak kung ayaw mo. Huwag kang mag-alala. Masasayahan ka na. Magkakapera ka pa. Bilisan na natin. Baka dumating sila. Hindi ko maintindihan
Hindi ko talaga maintindihan. Pero naging marupok ako at naniwala ako sa lahat ng sinabi sa akin ni Ma'am Martha. Nakumbinsi niya ako na may mangyari sa amin. Tama siya. Di naging libre ang bawat pagkukulong namin sa kwarto. Kada pasok ko doon at paglabas, may laman ang bulsa ko na di ko kayang kitain sa pagiging boy sa kanilang tindahan. Maraming beses yun nangyari sa amin. Maraming mga nakaw na oras ang ginagawa namin para pagbigyan ng pangailangan ng kanyang katawan at ako naman pangailangan ng bulsa at para magkalaman. Hindi ko naman alam kung tama ang ginawa kong desisyon, Papa Rods. Hindi ko naman alam kung ano na naman ang pinasok ko. Basta ang tumatakbo sa utak ko noon, ayos lang. Basta sa tuwing may mangyayari sa amin, may ibibigay siya sa akin. At yun ang ibibigay niya sa akin ay siya namang gagamitin ko para maibigay ko sa mga kagustuhan ni Jaja. Kumapit na naman ako sa sitwasyon na wala nang kasiguraduhan, napakalabo at lumilinaw lang tuwing ako ay nakakatanggap ng pera. Mali na naman, pero nagiging tama para sa tulad kong may pangangailangan. Sa mga araw na nagdaan, nahahalata ko na rin si Jaja na malapit na nga siya kay Sir Rolly. Nakikita ko na madalas silang magkakwentuhan at nagtatawanan. Napapansin ko na rin na laging nagkakasabay silang umalis ng bahay. Kung minsan, nauuna ng bahagya si Sir Rolly at maya-maya lang ng kaunti, kasunod na rin naman si Jaja. Kapansin-pansin rin na nagkakaroon ng mga gamit at alahas si Jaja na di naman ang gagaling sa akin. Yung tipong kapag tinatanong ko siya kung saan nanggaling, may nagpapahulugan daw. At di ko naman masabihan dahil alam ko sa sarili ko na may ginagawa rin naman akong kalokohan. Pero Papa Rods, ginagawa ko lang naman ang mga bagay na iyon, yung ginagawa namin ni Ma'am Martha, dahil sa matinding pangangailangan. Ang masakit lang, lahat kami naggagamitan at kung may talo man sa sitwasyon, kami yung dalawa ni Jaja. Dahil kami ang bayaran. Papa Rods, masasabi na rin naman na kami ang walang-wala na nangangailangan ng bigay mula sa mga meron at may kaya sa buhay. Hanggat sa isang gabi, habang magkatabi kami ni Jaja sa kwarto, ay nakapag-usap kami. Jaja. Bakit? May nililihim ko ba sa akin? Ano naman ang ililihim ko sa'yo? Magkasama naman tayo sa iisang bubong. Para kasi akong naninibago sa'yo eh. Wala namang nagbago sa akin Meron. Marami. Kala mo lang siguro yun, Greg. Hindi, Jaja. Tama ako. May mga nag-iba na sa'yo. Ano nga yun? Kapag yakap kita, tumatalikod ka. Kapag hinahalikan kita, parang ako lang ang humahalik sa'yo. Kapag
Pag dalawa tayo dito sa kama, paramdam ko na wala kang kagana-gana. Hinihintay mo lang ako na makaraos para makatulog na tayo. Pagod lang ako, Greg. Kaya siguro ganun ang napapansin mo sa akin. Saan ka napapagod? Sa trabaho. Sinong tinatrabaho mo? Ang bibig mo naman, Greg. Ano bang gusto mong tumbukin, ha? Sino ang tinatrabaho mo para mawalan ka ng gana sa akin? Mas magaling ba si Sir Rolly? Greg, pwede ba matulog na tayo? Tapatan na tayo, Jaja. Ano? Totoo bang may nangyayari sa inyo ni Sir? Oo, may nangyayari sa amin. Tulad ng nangyayari sa inyo ni Ma'am Marta. Ano? Huwag ka na nga magmaang-maangan pa, Greg. Alam ko. Nararamdaman ko at nakita ko. Kala nyo siguro noong isang araw wala pa ako. Iniwan ninyong bukas ang pinto. Pati yung kwarto ni na Ma'am at Sir, nakauwang. Kaya kitang-kita ko habang nasa kama kayo. Pero wala kang narinig sa akin. Kasi may nangyayari din sa inyo ni Sir Rolly. Ganun ba? Jaja, kung ano man ang nangyayari sa amin ni Ma'am Marta, lahat yun may dahilan ako. Lahat yun tinutumbasan niya ng pera para sa atin. Walang emosyon yun. Anong walang emosyon? Pwede bang wala kang nararamdaman habang gumigiling si Ma'am Marta? Imposibleng hindi ka nasisiyahan kapag dinadala ka sa ulap ng amo nating babae. Katulad mo, Greg, lahat ng ginagawa ko may dahilan. Dahil hindi mo naman maibigay ang mga bagay na gusto ko. Hayaan mo na lang ako, Jaja, na gumawa nito. Huwag ka na. Ayos ka rin pala eh. Kapag ikaw ayos lang, kapag ako hindi pwede. Patas lang tayo, Greg. Isa pa, di ba ikaw ang may ideya nitong pagpunta natin sa Maynila? Ikaw din ang may kagustuhan na lumayas tayo para mapakitang kaya natin. Ngayon ikaw ang nagsasabing tama na. Ikaw ang nagturo sa akin, Greg, para gawin to. Hindi kita tinuruang lokohin ako, Jaja. Di ko tinuro sa'yo na ibigay mo ang katawan mo sa iba kapalit niyang mga luho mo sa buhay. Greg, hindi lang luho ko yung nakataya dito, kundi yung pwede nating maging buhay. Makaipon lang tayo, aalis din tayo sa bahay na to. Pagkatapos noon, pwede na nating kalimutan ang lahat ng nangyari. Pakiusap naman, Jaja. Tama na yung ginagawa mo. Hayaan mo na lang akong gumawa ng paraan para makaipon tayong dalawa. Mas mabilis ang pag-iipon natin kung dalawa tayong tumatrabaho. Tama na nga, Greg. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na magsiping tayo, gagalingan ko para di mo sabihing nawawala na ako ng gana sa'yo. Sige na, tulog na para makabawi ka ng lakas na binigay mo kanina kay Ma'am Marta mo. Di ako nakatulog noong gabing yon na nakapag-usap kami ni Jaja. Lihim akong umiiyak dahil sa sama ng loob at galit. Dahil sa mga nangyayari sa aming dalawa. Dalawa ng aking mapapangasawa. Sinisisi ko ang sarili ko dahil parang ako naman ang nagtulak kay Marta sa isang di magandang sitwasyon. Pero ang mas mahirap, Papa Rods, yung wala akong magawa. Kung tutuusin, may punto nga naman siguro si Jaja kahit na balugtod ang kanyang kinatwiran sa akin. Biktima kami, Papa Rods, ng pagkakataon at kahirapan. Kaya siguro namin nagawa ang mga bagay na ginagawa namin ngayon. Tuloy ang buhay. Unti-unti kong kinukondisyon ang utak ko sa mga nangyayari sa loob ng bahay ng aming mga amo. Alam ko na alam ng mag-asawa ang lahat ng mga nangyayaring kalokohan. Pero tulad namin, may kanya-kanya silang pangailangan at dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na yun. Sila, para busugin ang pangailangan ng katawan nila, habang kami naman ni Jaja,
para wag magutom at makapag-ipon para sa pansarili namin. Pinilit kong maging manhid, Papa Rods. Nagpanggap ako na bulag, pipi at bingi sa lahat ng mga pangyayari. Ibinigay ko ang katawan ko kay Ma'am Martha, samantalang pinagpapasapasahan naman ni Sir Rolly ang kay Jaja. Kalokohang malaki pero yun talaga ang nangyayari. Hanggang sa isang araw, biglang naisip ko na hindi ko na kaya ang lahat. Greg, tara sa kwarto. Ayoko na. Oh, kailan ka pa natutong tumanggi? Ngayon lang. Dahil naisip ko na sobra na to. Dodoblihin ko ang ibibigay ko sa'yo. Kahit triplehin mo ba? Ayoko na. Ngayon ka pa ba nag-inarte? Ngayon ka pa nagmamalinis? Lahat naman tayo dito sa loob ng bahay na to, saksakan na ng dumi? Yun na nga eh. Ang dumi-dumi na natin, kaya tama na. Utang na loob, ayoko na. Ayaw na namin. Naririnig kong boses mo sa labas, Greg. May problema ba? Oo, malaki. Ano yun? Ayusin natin. Alam mo namang hindi ka na iba sa amin ni Martha eh. Talagang di na tayo iba sa isa't isa. Dahil maski yung mga bagay na dapat sana pampersonal natin, ipinagagamit pa natin sa iba. Kung si Pilyo nga kahit matalik na kaibigan natin, ayaw nating ipagamit eh. Pero dito sa bahay na to, sinusulit nyo kami kapalit ng pera nyo. Greg, umayos ka ha? Yung salita mo. Siguro naman patas na tayo. Ginagamit mo si Jaja, nasisiya naman sa akin yung asawa mo. Yung bunganga mo ha? Greg, tama na! Tama na talaga, Jaja. Umalis na tayo dito. Ha? Bakit? Anong bakit? Ngayon pa ba tayo aalis? Ngayong nagkaalaman na tayong lahat? Kung okay kay Mama at Sir yung nangyayari, mas okay dapat sa atin. Ano ka ba, Jaja? Nalaso na ba yung utak mo? Nagpapatawa ka ba? Dito, Greg, masaya ako. Nabibili ko ang gusto ko. Nagagawa ko ang gusto ko. Nakakapag-ipon tayo. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Jaja, bumalik na tayo sa probinsya. Parang awa mo na, bumalik na tayo ron. Sige, Jaja. Mag-ayos ka na ng mga gamit nyo. Ma'am, ayos lang po sa akin ang nangyayari. Sa akin hindi. Ang arte mo, Greg. Parang ang babae. Putak ka ng putak. Puro putak pala. Ay! Tama na! Si Jaja, sabihan mo. Greg, ano ba? Oo na. Aalis na tayo. Mga walang iya kayo. Lumayas kayo. Layas! Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Hoy! Buti pa ang baboy may pakinabang. Pero kayong mag-asawa, ang kababuyan ninyo, kahit patay gutom na aso, di kaya kainin. Sinamantala nyo yung kahinaan namin. Laman ang kapalit ng pera ninyo. Jaja, tara na. Para mo nang awaw. Basta tayo dito. Tara na. Papa Rods, iniwan namin ang makamundong pamumuhay sa bahay ng aming mga amo. Oo nga, nagpatalo kami sa mga bagay na dapat sana ay hindi na namin tinanggap. Sana nakontento kami kung anong mga meron sa amin. Na sana di kami nagpadala sa mga pangarap na bumulag sa amin. Sana
Nanaig ang nararamdaman naming pagmamahal ni Jaja noong mga oras na unti-unti nang pinapasok ng material na bagay ang aming sistema. Bumalik kami ng probinsya. Dala ang kung anumang naipon namin galing sa pagbibigay namin ng aming mga sarili sa mga taong walang ginawa, kundi sinamantala ang aming pangangailangan at kahinaan. Halos naglulumuhod akong humingi ng tawad sa aking mga magulang at sa pamilya ni Jaja. Nananatiling lihim ang lahat ng nangyari sa amin sa Maynila. Pinilit namin ni Jaja na makabangon mula sa pagkakadapa naming iyon. Ibinaon namin lahat sa limot ang lahat ng pagkakamaling nagawa namin sa aming mga magulang, lalong-lalo na sa aming mga sarili. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Papa Rods na! Imas! Papa Rods, ngayon ay namumuhay kami dito sa probinsya. May 2 anak, may maliit na negosyo. Sapat na para tustusan ang aming mga pangangailangan. Samantalang si Rolly ay di na umangkat pa muli ng balisong sa amin mula na mangyari ang mga nangyari sa amin. Papa Rods, naniniwala na talaga ako ngayon na nasa huli ang pagsisisi at wala tayong ibang matatakbuhan kundi ang ating mga pamilya sa oras ng pangangailangan. Isa pa ang material na bagay talaga na kung minsan ay nagdadala sa atin sa mundo ng kasalanan. Papa Rods, nasa atin lang kung paano natin ito lalampasan. Maraming salamat at nabasa po ninyo ang aking kwento at naibahagi ko ang storya namin ng mahal ko, ang mahal kong si Jaja Papa Rods, ang inyong kabarangay, ang sumulat, Greg.